Ako si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod, isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Naitanong nyo na ba sa inyong sarili kung bakit kayo ginigising ng inyong katawan sa ganap na 2:00 ng madaling araw kahit na halos hindi pa naman puno ang inyong pantog? Tila maliit na bagay lang ito, ngunit para sa maraming nakatatanda dito sa Pilipinas, ang simpleng gawin na ito, ang pagbangon ng 2 o 3 beses sa gabi para lang umihi, ay unti-unting ninanakaw ang kanilang kapayapaan. Humihiga ka pagkatapos ng mahabang araw, umaasa sa isang mahimbing na tulog, ngunit ang gabi ay nahahati sa mga piraso na nag-iiwan sa iyong pagod sa umaga at nag-aalala sa buong araw. Maaaring sinubukan mo nang bawasan ang pag-inom ng tubig pag-ihi bago matulog o kahit na paggamit ng mga halamang gamot, ngunit wala pa ring nagbabago. Pero paano kung ang solusyon ay wala sa iyong botelya ng tuig kundi nasa iyong plato? Sa araw na ito, dahan-dahan nating tatalakayin ang 5 pagkain na makakatulong na pakalmahin ang iyong pantog at suportahan ang tuloy-tuloy na pagtulog, kasama ang 5 pagkain na maaaring gumagambala sa iyong gabi nang hindi mo namamalayan. Ito ay maliliit na pagbabago, ngunit para sa maraming nakatatanda, nagdala ito ng tunay na ginhawa. Bago tayo magsimula, nais kong marinig mula sa inyo. Saan niyo po pinapanood ang video na ito at anong oras na diyan ngayon? Paki-share naman sa comments sa ibaba. Kahit isang simpleng sandali mula sa inyong araw ay malaking bagay na para sa akin. At kung nakita ninyong makakatulong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi nyo makaligtaan ang mga ganitong payo na mapayapa at praktikal. Magsimula na tayo. Maaaring napansin ninyo habang lumilipas ang mga taon na ang inyong mga gabi ay hindi na kasing payapa tulad ng dati. Natutulog kayo na umaasang makakakuha ng 6 o 7 oras na pahinga, ngunit may ibang plano ang inyong pantog. Ilang oras pa lang nararamdaman mo na ang pangangailangang bumangon at pumunta sa banyo, hindi lang 1 beses, kundi 2 o 3 beses. Minsan halos wala namang ihi na lumalabas, ngunit ang pakiramdam ng pag-ihi ay napakalakas. Nakakadismaya ito at maraming nakatatanda ang nagsisimulang magtaka, bakit ito nangyayari sa akin ngayon? Hayaan ninyong siguruhin ko sa inyo, mahal na kaibigan, hindi ito inyong kasalanan. Ito ay simpleng paraan lamang ng inyong katawan na humihingi ng mas mahusay na pangangalaga sa bagong yugto na ito ng buhay. Kasi pagkatapos ng edad na i-stampo, ang ating mga panloob na sistema ay nagsisimulang bumagal, hindi sa mapanganib na paraan, kundi sa isang mas tahimik at mas sensitibong ritmo. Ang mga bato-kidneys na sumasala ng dumi at namamahala sa balanse ng likido ay nagiging hindi gaanong aktibo sa gabi. Nangangahulugan ito na ang kaunting ihi na nakokolekta ay mas nagiging concentrated. Kasabay nito ang pantog, yung maliit na lobo sa loob ng iyong ibabang tiyan ay nagiging mas alerto at madaling mairita. Ang dating senyales na kalahati pa lang ang puno ay parang emergency na ngayon. Ang sobrang pagiging sensitibo na ito ay natural na bahagi ng pagtanda, lalo na kung ang pantog ay naharap sa pressure mula sa constipation, hindi balanseng asukal o acidity sa paglipas ng panahon. At nariyan din
Ang pagkain isang tahimik ngunit makapangyarihang manlalaro. Kapag kumakain tayo ng mabibigat, maaanghang o acidic na pagkain sa gabi, higit pa sa ating tiyan ang naaapektuhan. Ang mga pagkaing ito ay maaaring magpababa ng pH ng ating ihi, gawin itong mas acidic at dahan-dahang sunugin ang panloob na lining ng pantog. Ang iritasyong ito ay nagpapadala ng mga maling mensahe sa utak na humihimok sa ating gumising at alisin ang laman ng pantog kahit na hindi pa ito tunay na puno. Naaalala ko ang pakikipag-usap kay Mang Ruben mula sa Batangas na dating umiinom ng dalandan juice pagkatapos ng hapunan dahil naniniwala siyang ito ay isang malusog na gawi. Ngunit nang lumipat siya sa mas magaan at non-citrus na mga opsyon sa gabi, bumuti ang kanyang pagtulog sa loob lamang ng ilang araw. Kaya sa susunod na gambalain ng iyong pantog ang iyong gabi, huminto sandali at makinig. Baka binubulong lang ng iyong katawan, pakiusap, tratuhin mo ako ng mas malumanay ngayong gabi. Sa maraming tahanang Pilipino, ang abang saging ay tahimik na nakaupo sa isang sulok ng kusina, madalas na hindi pinapansin pabor sa mas kakaibang mga prutas. Ngunit para sa mga higit sa 60, ang malambot na dilaw na prutas na ito ay maaaring maging isang banayad na kasama para sa mas mahusay na pagtulog at mas kalmadong gabi. Maaaring hindi mo namamalayan, ngunit ang tamang prutas sa tamang oras ay maaaring magbigay ginhawa sa katawan sa mga paraan na kahit ang mga gamot minsan ay hindi kaya, lalo na kung ang alalahanin ay isang bagay na nakakainis tulad ng paggising sa gabi para lamang umihi. Pag-usapan natin ang saging, lalo na kapag ito ay hinog, hindi sobrang hinog, hindi malamig mula sa ref, kundi malambot lang at nasa room temperature. Ang saging ay mayaman sa isang mineral na tinatawag na potassium na mayroong relaxing effect sa mga makinis na kalamnan ng katawan, kabilang na ang mga nasa paligid ng pantog. Ang ibig sabihin nito para sa iyo ay simple, ang iyong pantog ay hindi gaanong magiging nerbiyoso, hindi gaanong reaktibo, at mas malamang na maghintay hanggang sa ito ay talagang puno bago magpadala ng mga senyales sa utak. Itong maliit na calming effect ay nagiging makapangyarihan kapag isinasaalang-alang mo ang mga natural na pagbabago na kasama ng edad. Pagkatapos ng akin ang ating mga nerbiyos ay nagiging mas sensitibo. Kahit kaunting pressure lang sa pantog ay maaaring maramdaman na kagyat. Kaya naman, ang isang bagay tulad ng saging na mababa sa acid, madaling tunawin at bahagyang matamis ay nagiging isang matalinong pagpipilian sa gabi. Naaalala ko si Aling Lita mula sa Cebu. Nahihirapan siya sa pagpunta sa banyo sa gabi, madalas na gumigising ng 1:00 ng umaga at muli ng 3:00. Nang iminungkahi ng kanyang doktor ang isang hinog na saging mga 1 oras pagkatapos ng hapunan, nag-atubili siya. Ngunit sa loob ng 1 linggo, napansin niyang mas mahaba ang kanyang tulog at mas tahimik ang kanyang pantog. Ang pinakamagandang bahagi, ang saging ay lokal, abot kaya at pamilyar. Hindi ito nagdudulot ng acidity tulad ng mga prutas na citrus, at tumutulong ito na panatilihing maayos ang iyong panunaw na sumusuporta naman sa isang mapayapang pantog. Isang saging lang na dahan-dahang kinakain
pagkatapos ng iyong pagkain ay maaaring maging isang banayad na tool sa iyong gawi sa gabi. Kaya sa susunod na kukuha ka ng merienda pagkatapos ng hapunan, isipin mo ang saging hindi lang bilang prutas, kundi bilang isang tahimik na manggagamot na naghihintay na tulungan kang magpahinga. Para sa maraming nakatatanda sa Pilipinas, ang hapunan ay hindi lamang tungkol sa pagkain. Ito ay tungkol sa ginhawa pamilya at tahimik na kasiyahan pagkatapos ng isang mahabang araw. Ngunit kapag ang pagkaing iyon ay sinusundan ng paglaki ng tiyan pressure sa puson at madalas na pagpunta sa banyo sa gabi, nawawala ang kapayapaan. Maaari kang magtaka dahil ba ito sa edad sa kabag-o ang pantog ba ay nagiging sobrang sensitibo. Kadalasan ang sagot ay hindi sa kung ano ang ating kinakain, kundi sa kung ano ang pinipili nating kainin pagkatapos ng edad na 60. Pag-usapan natin ang papaya o papayas tulad ng tawag natin dito sa ating mga kusina. Ang malambot at kulay kahel na prutas na ito ay madalas na nakikita bilang lunas sa constipation, ngunit ang mga benepisyo nito ay higit pa riyan. Ang papaya ay naglalaman ng isang natural na enzyme na tinatawag na papain na tumutulong sa tiyan na mas banayad na tunawin ang mga protina. Nagbibigay daan ito sa pagkain na gumalaw ng maayos sa sistema ng panunaw na binabawasan ang paglaki ng tiyan at pressure sa mga kalapit na organo, lalo na ang pantog. Kita nyo kapag ang tiyan ay magaan at kalmado ang pantog, ay may mas maraming espasyo para magpahinga. Hindi ito naiipit ng namamagang tiyan o ng bitukang puno ng hangin. Ito ang dahilan kung bakit maraming nakatatanda na isinasama ang papaya sa kanilang gawi sa gabi ay nakakapansin ng mas kaunting pagnanasang umihi sa gabi. At hindi tulad ng mga prutas na citrus o maaanghang ang naatsara, ang papaya ay may bahagyang alkaline na katangian. Hindi nito ginagawang acidic ang ihi o iniirita ang lining ng pantog, kaya ito ay isang banayad na pagpipilian para sa mga matatandang katawan. Naaalala ko ang pagbisita ko kina Mang Celso at Aling Mila sa Pampanga. Pareho silang mahilig sa kanilang hapunan na puno ng kanin, ulam at isang kutsarang burong mangga. Ngunit si Aling Mila ay madalas na nagrereklamo ng pakiramdam na bloated at paggising sa mga alanganing oras para umihi. Iminungkahi ng kanyang kapitbahay na palitan ang atsara ng isang maliit na mangkok ng hinog na papaya pagkatapos ng hapunan. Sa simula hindi siya sigurado, ngunit sa loob ng isang linggo, nagsimula siyang matulog ng mas mahimbing at mas magaan ang pakiramdam kinaumagahan. Iyan ang tahimik na lakas ng papaya. Hindi ito sumisigaw para sa atensyon, ngunit gumagana ng tahimik, binabalanse ang iyong tiyan at pinapakalma ang iyong pantog. Kung kukunin isang oras pagkatapos ng hapunan, mga 150 gramo maaari nitong suportahan ang panunaw at tulungan kang magpahinga sa buong gabi. Minsan ang landas patungo sa mas mahusay na pagtulog ay hindi nagsisimula sa silid-tulugan, kundi sa isang malambot na hiwa ng kulay kahel na prutas sa iyong kusina. Sa mga tahimik na hapon, sa maraming tahanang Pilipino, isang plato ng prutas ang nakahain sa mesa, isang maliit na gawi na naipasa sa mga henerasyon. Kasama sa mga ito
ang peras o nasypati sa ibang lugar ay madalas na matiyagang naghihintay, malambot at makatas, ngunit bihirang pinipili ng may layunin. Ngunit para sa mga nakatatanda na gumigising ng 2 o 3 beses sa gabi, ang abang prutas na ito ay maaaring isang tahimik na kaibigan na nagkukubli. Hindi lang ito tungkol sa lasa o tradisyon, ito ay tungkol sa kung ano ang kailangan ng katawan pagkatapos ng 60. Kasi habang tayo ay tumatanda, bumabagal ang ating panunaw at ang paggalaw ng pagkain sa bituka ay nagiging mas banayad, ngunit mas delikado rin. Kapag hindi ganap na nailalabas ng bituka ang dumi, lumilikha ito ng pressure sa loob ng tiyan. Ang pressure na ito ay tahimik na sumasandal sa pantog, iniirita ito at nagpapadala ng mga maling senyales sa utak kahit na ang pantog ay halos kalahati pa lang ang puno. Nararamdaman natin ang biglaang pagnanasang bumangon. Nagiging isang cycle ito, magulong bituka, magulong pagtulog, at hindi mapakaling umaga. Dito ngayon papasok ang peras. Ang prutas na ito ay natural na mayaman sa dietary fiber at isang compound na tinatawag na sorbitol, isang sugar alcohol na dahan-dahang humihila ng tubig papunta sa bituka. Pinalalambot nito ang dumi at tinutulungan ang bituka na luminis ng walang hirap, na binabawasan ang hangin at panloob na pressure. Sa mas simpleng salita, kapag kalmado ang iyong tiyan, ang iyong pantog ay kumikilos din ng may kapayapaan. Naaalala ko si Lolo Jose mula sa Iloilo na may ugaling kumain ng mga pritong merienda tuwing gabi. Madalas siyang nakakaramdam ng kabigatan, paglaki ng tiyan, at madalas gumising sa gabi para umihi. Sinimulan siyang alukin ng kanyang apo ng isang katamtamang laking peras sa hapon, bandang 4:30 p.m., bahagyang hinugasan at kasama ang balat. Sa loob ng ilang araw, bumuti ang kanyang panunaw at nabanggit niyang magaan ang pakiramdam sa tiyan at kalmado sa gabi. Kung nais mong subukan, ito pumili ng isang hinog ngunit matatag na peras, hugasan itong mabuti at nguyain ito ng dahan-dahan kasama ang balat. Ang balat ay naglalaman ng karamihan sa fiber at ang kilos ng pagnguya ay nagpapasigla pa sa panunaw. Iwasang ihalo ito sa gatas o mabibigat na pagkain. Hayaan itong mag-isa bilang isang banayad na katulong. Minsan ang paggaling ay nagsisimula sa pinakatahimik na mga pagpipilian at isang malambot na berdeng prutas ay maaaring maging dahilan kung bakit ang iyong gabi ay magiging payapa muli. Sa maraming kusinang Pilipino, ang laman ng kalabasa ay niluluto, ang balat ay itinatapon, at ang mga buto ay tahimik na itinatapon ng walang anumang pag-iisip. Ngunit, paano kung sabihin ko sa inyo na ang maliliit na buto na iyon, ang buto ng kalabasa, ay nagtataglay ng tahimik na kapangyarihan, lalo na para sa mga matatandang lalaki na nahihirapan sa magulong pagtulog. Habang tumatanda ang mga lalaki, pagkatapos ng 16, isa sa mga pinakakaraniwang issue na kanilang kinakaharap ay ang paglaki ng prostate gland, isang kondisyon na medikal na kilala bilang BPH. Ang glandulang ito, maliit at kasing laki ng walnut, ay nakaupo sa ibaba lamang ng pantog. Kapag nagsimula itong mamaga dahil sa edad, iniipit nito ang daanan ng ihi
na lumilikha ng madalas na pagnanasang umihi lalo na sa gabi. Para sa marami ito ay nagiging isang gabi-gabing ritual, 2 o 3 pagbisita sa banyo, mababaw na tulog at pagod na umaga. Dito ngayon, nagiging tunay na mahalaga ang mga buto ng kalabasa. Ang maliliit na berdeng buto na ito ay natural na mayaman sa zinc, isang mineral na gumaganap ng mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng prostate at balanse ng hormone. Sinusuportahan ng zinc ang pag-urong ng mga namamagang tissue at tumutulong na bawasan ang pagkaapurang dulot ng pinalaki na prostate. Pinapalakas din nito ang immunity at sinusuportahan ang malusog na kontrol sa pantog na nagiging mahalaga sa mga senior years. Naaalala ko si G. Reyes, isang retiradong guro mula sa Davao na nagbahagi ng isang kwento sa isang lokal na pagtitipon ng komunidad. Sinubukan niya ang ilang over-the-counter na supplement, ngunit ang tunay na pagbuti ay dumating nang magdagdag siya ng isang maliit na dakok ng bahagyang sinangag na walang asin na buto ng kalabasa sa kanyang merienda sa hapon. Sa loob ng 3 linggo, nabawasan ang kanyang pag-ihi sa gabi at nagsimula siyang gumising ng 1 beses lamang, minsan ay hindi na talaga. Ang kagandahan ng buto ng kalabasa ay nasa kanilang pagiging simple. Hindi nila kailangan ng komplikadong mga recipe o mamahaling packaging. Hugasan lang silang mabuti, patuyuin sa ilalim ng araw, at dahan-dahang sangagin ng walang mantika, walang asin. Nguyain sila ng dahan-dahan at hayaang gumana ng tahimik ang mga sustansya sa iyong sistema. Para sa mga lalaki na higit sa 60, lalo na sa mga nahaharap sa mga alalahanin sa pag-ihi, ito ay isa sa mga pinaka-natural na tool na maaari mong idagdag sa iyong pang-araw-araw na gawi. Minsan ang paggaling ay hindi dumarating sa mga tableta o reseta. Minsan ito ay dumarating sa isang maliit na buto na dating itinatapon na ngayon ay nag-aalok sa iyo ng malalim na pahinga na matagal nang hinahanap ng iyong mga gabi. Mayroong isang bagay na walang kupas sa isang baso ng maligamgam na gatas sa gabi sa mga tahanang Pilipino. Naaalala natin ang ating mga ina, ang mga maulang gabi, ang ginhawa ng pagkabata at ang tahimik na pagtulog. Ngunit kapag nagdagdag ka ng 1 kurot lamang ng luyang dilaw turmeric mula sa iyong lalagyan ng pampalasa, ang inumin ay nagiging higit pa sa ginhawa. Nagiging gamot, tradisyon at pagpapagaling, lahat sa isang lagok. Habang tayo ay tumatanda, ang pagtulog ay hindi dumarating ng kasing dali tulad ng dati. Maraming nakatatanda ang nakahiga ng gising ng ilang oras, umiikot-ikot na ginagambala ng hindi mapakaling mga binti o isang sobrang aktibong pantog. At sa mga tahimik na sandaling iyon, hindi lamang ang katawan ang nakakaramdam ng pagod. Ito ay ang isip, ang puso, ang espiritu. Nais natin ng malalim na pahinga, ngunit ang gabi ay parang mas mahaba kaysa sa nararapat. Diyan nag-aalok ng banayad na suporta ang maligamgam na gatas na may luyang dilaw. Ang turmeric ay naglalaman ng isang compound na tinatawag na curcumin, na kilala sa Ayurveda at ngayon ay kinikilala na ng modernong agham para sa mga katangiang anti-inflammatory nito. Kapag pumasok ang curcumin sa daluyan ng dugo,
Tumutulong itong bawasan ang bahagyang pamamaga sa iba't ibang bahagi ng katawan, kabilang ang lining ng pantog. Ang calming effect na ito ay ginagawang hindi gaanong mairita ang pantog na binabawasan ang mga maling pagnanasang umihi sa gabi. Ngunit ang benepisyo ay hindi humihinto doon. Ang gatas na may luyang dilaw ay nagtataguyod din ng paglabas ng serotonin, isang kemikal na nagpaparelax sa nervous system at naghahanda para sa mahimbing na pagtulog. Tinutulungan nito ang katawan na bumagal senyales sa utak na oras na para magpahinga at nagpapainit sa tiyan sa isang nakakaginhawang paraan. Ito ay lalong nakakatulong para sa mga nakatatanda na nakakaramdam ng ginaw, pagkabalisa o hindi mapakali bago matulog. Naaalala ko si Lola Nena mula sa Bigan na may ugaling humigop ng gatas na may luyang dilaw 1 oras bago matulog. Hindi siya nagdaragdag ng masyadong maraming asukal, kaunting panutsa lang kung kailangan at sinisigurado niyang hindi masyadong mainit ang gatas. Madalas niyang sinasabi, ang 1 tasang ito ay nagpapanatiling matamis ng aking panaginip at tahimik ng aking pantog. Kung nais mong subukan, gumamit ng kalahating kutsarita ng luyang dilaw sa 1 baso ng maligamgam na gatas. Iwasang magdagdag ng masyadong maraming pampalasa o pampatamis. Hayaan ang pagiging simple nito ang gumawa ng trabaho. Inumin ito ng dahan-dahan mga 1 oras bago matulog at hayaan ang iyong katawan na tanggapin ang kapayapaan na nararapat dito. Dahil minsan, ang isang payapang gabi ay hindi nagsisimula sa silid-tulugan kundi sa iyong kusina na may 1 tasa na dahan-dahang hawak sa iyong mga kamay. Narito ang 5 pagkain na dapat iwasan sa gabi. Sa maraming kabahayan sa Pilipinas, ang 1 baso ng sariwang orange juice o dalandan juice ay parang isang malusog na paraan upang tapusin ang araw. Pagkatapos ng lahat, ang mga prutas na ito ay puno ng bitamina C, magaan sa dila, at madalas na nakikita bilang isang inuming panlinis. Ngunit para sa mga nakatatanda na nahihirapan sa paggising sa gabi, para gumamit ng banyo, ang maliit na gawi sa gabi na ito ay maaaring tahimik na gumagawa ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan. Hindi ito tungkol sa pagiging masama ng prutas. Ito ay tungkol sa timing at sa pagiging sensitibo ng tumatandang pantog. Kita nyo ang mga prutas na citrus tulad ng orange at dalandan ay natural na mayaman sa citric acid. Bagamat sinusuportahan ng acid na ito ang panunaw sa mga mas batang katawan, maaari itong maging sanhi ng iritasyon para sa mga matatanda lalo na pagkatapos ng paglubog ng araw. Kapag ang acid na ito ay dumaan sa ihi, pinabababa nito ang pH ng ihi na ginagawa itong mas acidic. Ang acidic na ihi na ito ay pagkatapos ay dumadampi sa panloob na lining ng pantog na sa mga senior ay mas sensitibo at reaktibo na. Ang resulta, kahit isang maliit na dami ng ihi ay lumilikha ng isang pakiramdam ng hapdi o pagkaapura. Nagpapadala ang pantog ng malalakas na senyales sa utak na nagsasabing, alisin mo ang laman ko ngayon kahit na hindi pa ito tunay na puno. Ito ay humahantong sa magulong pagtulog, maraming pagpunta sa banyo, at mga umaga na nagsisimula sa pagkapagod sa halip na kasariwaan. Naaalala ko si Mang Berto mula sa Laguna
na mahilig sa kanyang dalandan juice sa gabi. Ngunit madalas siyang gumising ng 2 beses sa gabi at sinisisi ang kanyang pantog para dito. Nang ilipat niya ang pag-inom ng juice sa tanghalian at pinalitan ito ng maligamgam na tubig sa gabi, ang kanyang mga gabi ay naging mas tahimik sa loob ng ilang araw. Kaya kung nasiyahan ka sa mga citrus juice, hindi na kailangang isuko ang mga ito ng tuluyan. Siguraduhin lamang na inumin ang mga ito bago mag-12 PM kapag ang iyong panunaw ay pinakamalakas at ang iyong pantog ay mayroon pang oras upang luminis bago matulog. Ang kalusugan ay hindi lamang tungkol sa kung ano ang kinakain natin. Ito rin ay tungkol sa kung kailan natin ito kinakain. At minsan, ang isang maliit na pagbabago sa gawi ay maaaring magdala ng isang mahaba at payapang kahabaan ng tuloy-tuloy na pagtulog. Ang pinya o ananas, tulad ng tawag natin dito, ay isa sa mga prutas na nagdudulot ng ngiti sa pangalan pa lang nito. Ang makatas na tamis malar na kulay at tropical na aroma nito ay ginagawa itong paborito sa maraming tahanang Pilipino, lalo na sa mga fruit salad o magaan na merienda sa gabi. Maraming mga senior ang nasisiyahan sa ilang hiwa pagkatapos ng hapunan, iniisip na makakatulong ito sa panunaw at mag-aalok ng nakakapreskong ginhawa sa tag-araw. Ngunit ang hindi alam ng karamihan ay nagtatago ang masayang prutas na ito ng isang tahimik na stimulant sa loob, isa na maaaring gumagambala sa iyong pagtulog sa gabi. Ang pinya ay naglalaman ng isang makapangyarihang enzyme na tinatawag na bromelain na sumusuporta sa panunaw ng protina at binabawasan ang pamamaga sa ilang mga kondisyon. Bagamat ito ay maaaring mukhang nakakatulong, lalo na para sa mga matatandang katawan, merong isang catch. Pinapasigla rin ng bromelain ang paggalaw ng mga bituka na ginagawa itong mas aktibo kaysa karaniwan. Para sa mga mas batang tao, maaaring hindi ito isang alalahanin. Ngunit sa mga nakatatanda na ang mga organo ay mas magkakalapit dahil sa nabawasang tono ng kalamnan, ang mas mataas na aktibidad ng bituka ay lumilikha ng banayad, ngunit palagi ang pressure sa mga kalapit na organo, lalo na sa pantog. Maaari mong maramdaman na magaan ang iyong tiyan, ngunit ang iyong pantog ay parang mabigat kahit na hindi pa puno. Nagsisimula itong magpadala ng mga senyales malumanay sa una, pagkatapos ay mas malakas na gumigising sa iyo mula sa iyong pagtulog. Hindi ito isang sakit. Ito ay simpleng reaksyon lamang ng katawan sa sobrang stimulation sa maling oras ng araw. Naaalala ko si Aling Marites mula sa Quezon City na mahilig sa kanyang mga piraso ng pinya pagkatapos ng hapunan. Ngunit madalas siyang nagrereklamo na kailangang gumising ng 2 o 3 beses sa gabi. Nang ilipat niya ang kanyang pagkain ng prutas sa kalagitnaan ng hapon at pinalitan ang kanyang merienda sa gabi ng papaya, bumuti ang kanyang pagtulog sa loob ng 1 linggo. Ang mensahe dito ay hindi para katakutan ang pinya. Ito ay para respetuhin ang timing nito. Tangkilikin ito ng mas maaga sa araw ideal na bago mag-3 PM kapag ang iyong panunaw ay aktibo at ang iyong pantog ay mayroon pang oras upang magpahinga bago dumating ang gabi.
Minsan ang mabuting kalusugan ay hindi nangangailangan ng pagsuko ng mga bagay, kundi ang pag-alam kung kailan sila tunay na nagsisilbi sa iyo ng pinakamahusay. At ang karunungang iyon, mahal na kaibigan, ay ang puso ng magandang pagtanda. Sa maraming tahanang Pilipino, lalo na tuwing tag-araw, ang isang mangkok ng pinalamig na ubas ay parang perpektong merienda. Sila ay matamis, hydrating, at madaling kainin, walang pagbabalat, walang paghihiwa, isang dakok lang mula sa ref. Para sa mga nakatatanda, ang prutas na ito ay madalas na parang isang hindi nakakapinsalang kasiyahan, isang bagay na malambot sa ngipin at nakalulugod sa dila. Ngunit kapag kinain sa maling oras, lalo na sa gabi, ang ubas ay maaaring tahimik na maging sanhi ng kakulangan. Sa ginhawa, naiilan lang ang nagsasalita tungkol dito. Ang ubas o anggor ay naglalaman ng natural na asukal at isang manipis na balat na medyo mas mahirap tunawin, lalo na sa mga matatanda. Habang bumabagal ang panunaw dahil sa edad, ang mga asukal na ito ay maaaring magsimulang mag-ferment sa malaking bituka, lalo na kung kinain sa isang punong tiyan. Ang fermentation na ito ay lumilikha ng hangin at paglaki ng tiyan na nagdudulot ng pressure sa loob ng abdomen. Ang pressure na iyon ay hindi lang nananatili sa tiyan. Sumasandal ito sa mga kalapit na organo, partikular na sa pantog. At para sa isang pantog na mas sensitibo, na pagkatapos ng senta, kahit isang maliit na tulak ay maaaring humantong sa isang maling pagnanasang umihi. Naaalala ko si Lolo Kiko mula sa Bulacan na nasisiyahan sa isang maliit na mangkok ng itim na ubas pagkatapos ng hapunan. Iniisip na ito ay isang malusog na gawi. Madalas siyang gumising ng 2 beses sa gabi, hindi mapakali, at nagtataka kung bakit hindi siya makatulog ng mahimbing. Nang ilipat niya ang kanyang oras ng prutas sa hapon at nilaktawan ang ubas sa gabi, ang pagkakaiba sa kanyang pagtulog ay kapansin-pansin. Ang balat ng ubas, bagamat manipis, ay maaaring mahirap tunawin kapag bumagal ang paggalaw ng bituka dahil sa edad. At kapag pinagsama mo iyon sa malamig na temperatura at panunaw sa gabi, ang resulta ay hindi laging palakaibigan para sa katawan ng matatanda. Kung nais mo pa ring kumain ng ubas, kainin sila sa maagang hapon balatan, kung posible, at iwasang ihalo sa yogurt o mabibigat na pagkain. Ang kalusugan pagkatapos ng sakinto ay hindi tungkol sa pag-alis ng kagalakan. Ito ay tungkol sa paglalagay ng kagalakan sa tamang bahagi ng araw. At minsan, ang isang mangkok ng ubas ay pinakamahusay na tinatangkilik sa ilalim ng araw ng hapon, hindi sa ilalim ng liwanag ng buwan. Para sa marami sa atin, ang isang plato ng lutong bahay na pagkain ay hindi kumpleto kung walang maliit na ensalada sa gilid, sariwang hiwa ng pipino, sibuyas, at siyempre kamatis. Ang hilaw na kamatis pula at makatas ay nagdaragdag ng isang matingkad na lasa at tila magaan sa tiyan. Ngunit para sa mga matatandang katawan, lalo na sa mga nahihirapan sa pag-ihi sa gabi o iritasyon ng pantog, ang isang simpleng hiwa na ito ay maaaring gumagawa ng mas maraming pinsala kaysa sa kabutihan. Ang mga kamatis ay naglalaman ng isang natural na compound na tinatawag na oxalate, na kilala na bahagyang nakakairita sa lining ng urinary tract.
Sa mga bata at malakas na pantog ito ay halos hindi napapansin. Ngunit pagkatapos ng edad na 60, ang pantog ay nagiging mas sensitibo at kahit isang maliit na trigger ay maaaring maramdaman na matalas. Ang acidity ng hilaw na kamatis, lalo na kapag kinain malapit sa hapunan, ay maaaring magpababa ng pH ng ihi na ginagawa itong mas acidic at hindi komportable kapag dumadaan sa pantog. Ang iritasyong ito ay madalas na nagpapadala ng mga maling senyales sa utak na nagsasabi sa iyong gumising at umihi kahit na ang pantog ay hindi tunay na puno. At sa paglipas ng panahon, ginagambala nito ang malalim na pagtulog na lubos na kailangan ng iyong katawan. Di ito tungkol sa pagiging hindi malusog ng kamatis. Ito ay simpleng ang paraan at timing ang mas mahalaga habang tayo ay tumatanda. Naaalala ko si Aling Celia mula sa Cavite na hindi kailanman lumalaktaw sa kanyang hilaw na kamatis at sibuyas na ensalada sa hapunan. Nagtataka siya sa kanyang madalas na paggising sa gabi at laging iniisip na ito ay dahil lang sa katandaan. Ngunit nang tumigil siya sa pagkain ng hilaw na kamatis sa gabi at nagsimulang isama ito ng luto sa kanyang ulam, bumuti ang kanyang pagtulog sa loob ng 1 linggo. Ang solusyon ay banayad at simple lutuin lang ang kamatis. Kapag nainitan, bumababa ang acidity at nagiging mas banayad ang epekto ng oxalate. Ang mga lutong kamatis sa sinigang afritada o iba pang ulam ay nag-aalok ng lahat ng sustansya nang hindi naglalagay ng stress sa iyong pantog. Minsan ang mas mahusay na pagtulog ay hindi matatagpuan sa mga bagong gamot. Ito ay nakatago sa isang maliit na pagbabago mula sa hilaw patungo sa luto, mula sa ugali patungo sa pag-unawa. At ang pagbabagong iyon ay maaaring magdala ng kapayapaan sa iyong plato at sa iyong unan. Sa maraming tahanang Pilipino, ang yogurt ay nakikita bilang simbolo ng kalusugan at balanse. Hinalo sa kanin, kinakain ng mag-isa o ipinares sa prutas, ito ay nakakapresko at magaan sa tiyan. At oo, sa maraming paraan, ang yogurt ay talagang mabuti para sa panunaw, ngunit kung kukunin lamang sa tamang paraan sa tamang oras. Para sa mga nakatatanda, lalo na sa mga nakakaranas ng mahinang pagtulog o kakulangan sa ginhawa sa gabi, ang pagsasama ng yogurt sa prutas ay maaaring hindi kasing banayad tulad ng inaakala. Kapag ang yogurt ay kinakain kasama ng matatamis na prutas tulad ng saging, ubas o granada, isang natural na proseso ng fermentation ang nagsisimula sa tiyan. Ito ay dahil sa kombinasyon ng mga protina ng gatas, natural na asukal at ang moisture content ng parehong item. Habang kayang hawakan ito ng mga batang sistema ng panunaw, ng madali, mas mabagal ang panunaw ng mga matatandang katawan, lalo na pagkatapos ng paglubog ng araw. Ito ay humahantong sa bahagyang paglaki ng tiyan, kabag o isang pakiramdam ng kabigatan na maaaring hindi masakit, ngunit tiyak na hindi komportable. Maaari mong mapansin na pagkatapos kumain ng fruit and yogurt sa gabi, ang iyong pagtulog ay mas magaan at gumigising ka na hindi mapakali. Nangyayari ito dahil pinapataas ng fermentation ang aktibidad ng bituka
na pagkatapos ay lumilikha ng panloob na pressure laban sa pantog. Kahit isang kalahating punong pantog ay maaaring magsimulang magpadala ng mga maling senyales sa utak na ginagambala ang iyong pagtulog sa pagnanasang umihi. Para sa maraming nakatatanda, ito ay nagiging isang tahimik na cycle, hindi nauunawaan, ngunit paulit-ulit gabi-gabi. Naaalala ko si Mang Oscar mula sa Naga na nasisiyahan sa isang maliit na mangkok ng saging at yogurt pagkatapos ng hapunan. Akala niya ito ay nakapapawi, ngunit madalas siyang nagrereklamo ng pagkabalisa at paggising ng 2 beses bawat gabi. Nang lumipat siya sa simpleng maligamgam na gatas sa gabi at tinangkilik ang prutas nang hiwalay sa hapon, kapansin-pansin na bumuti ang kanyang pagtulog. Ang susi ay hindi upang isuko ang yogurt o prutas, kundi upang panatilihin silang hiwalay at kainin sa tamang oras. Tangkilikin ang prutas ng mag-isa sa umaga o maagang hapon at kumain ng yogurt sa tanghalian sa halip na sa hapunan. Para sa iyong katawan, pagkatapos ng atsyento, ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring gawing mas maayos ang panunaw, mas malalim ang pagtulog, at mas payapa ang iyong gabi. Dahil minsan, ang ginhawa ay hindi nagmumula sa kung ano ang kinakain natin, kundi sa kung gaano natin kadahan-dahan na tinatrato ang ating katawan ng may pag-unawa. Habang tayo ay tumatanda, nagsisimula nating mapagtanto na ang kalusugan ay hindi laging tungkol sa malalaking pagbabago o malalakas na gamot. Minsan ito ay ang pinakamaliit na gawi na tahimik na inuulit bawat araw na nagdudulot ng pinakamalalim na ginhawa sa katawan. Para sa mga nakatatanda na nahihirapan sa paggising sa gabi, para umihi, ang maliliit na pagsasaayos na ito ay maaaring gumawa ng lahat ng pagkakaiba. At ang magandang balita ay sila ay simple, pamilyar at ganap na nasa iyong mga kamay. Ang unang gawi ay kumain ng hapunan ng maaga, ideal na bago mag 7:30 p.m. Kapag huli kumain, nagpapatuloy ang panunaw sa gabi na pinapanatiling aktibo ang tiyan at bituka. Ang panloob na aktibidad na ito ay nagdaragdag ng pressure sa pantog na ginagawang mas malamang na magsenyas para sa paglabas habang natutulog ka. Sa pamamagitan ng paglipat ng hapunan sa mas maagang oras, natatapos ang proseso ng panunaw bago matulog na nagbibigay sa iyong pantog ng espasyo para magpahinga. Ang pangalawang banayad na gawi ay limitahan ang pag-inom ng tubig pagkatapos ng 8 p.m. Oo, mahalaga ang hydration, ngunit mahalaga rin ang timing. Kung umiinom ka ng masyadong maraming tubig malapit sa oras ng pagtulog, magpapatuloy ang iyong mga bato sa pagsasala at pagpuno ng iyong pantog sa buong gabi. Sa halip, mag-focus sa pag-inom ng karamihan ng iyong tubig sa araw at uminom lamang ng maliliit na sips sa gabi. Bago matulog, ugaliing ubusin ang laman ng iyong pantog ng ganap kahit na maliit lang ang pakiramdam ng pag-ihi. Ang isang hakbang na ito ay binabawasan ang pagkakataon ng maagang paggising sa gabi dahil sa pressure sa pantog. Mahalaga rin sa araw na huwag balewalain ang pagnanasang umihi. Ang pagpigil sa ihi ng matagal ay sinasanay ang pantog na mag-overreact na ginagawa itong mas sensitibo,
kahit na bahagyang puno. Ang isa pang nakakatulong na kasanayan ay ang magaang paggalaw pagkatapos ng hapunan. Isang mabagal na paglalakad sa loob ng 10 hanggang 15 minuto o kahit ilang banayad na pag-uunat malapit sa iyong kama. Sinusuportahan nito ang panunaw, pinapakalma ang nervous system at pinapayagan ang katawan na maayos na lumipat sa sleep mode. Ang mga gawin na ito ay maaaring mukhang maliit, ngunit para sa katawan ng matatanda, malaki ang kanilang bigat. Sinasabi nila sa iyong pantog, sa iyong utak, at sa iyong puso, inaalagaan kita ng malumanay araw-araw. At bilang kapalit ang iyong mga gabi, ay nagiging mas tahimik ang iyong pagtulog, ay mas malalim, at ang iyong mga umaga ay puno ng mas maraming lakas at ginhawa. Kaya ngayon, dahan-dahan nating tinalakay ang dalawang simpleng katotohanan. Ang ilang pagkain ay nagdudulot ng pahinga, habang ang iba ay tahimik na gumagambala dito. 5 prutas at gawi na sumusuporta sa iyong pantog, nagpapaginhawa sa iyong panunaw, at hinahayaan kang matulog sa buong gabi. At 5 na kapag huli kinuha, ay maaaring gumising sa katawan, pukawin ang pantog, at sirain ang iyong mahalagang pahinga. Hindi ito tungkol sa pagsuko sa mga pagkaing gusto mo. Ito ay tungkol sa pagpili ng tamang oras at tamang paraan. Dahil habang tayo ay tumatanda, ang ating mga katawan ay nagsisimulang bumulong. At kung makikinig tayo ng may pag-iingat, ang mga bulong na iyon ay nagiging mapayapang gabay. Naaalala ko si Mang Ramon mula sa Maynila, isang retiradong postmaster na may ugaling uminom ng orange juice pagkatapos ng hapunan. Lagi niyang iniisip na nakakatulong ito sa panunaw, ngunit gumigising siya ng 2 beses bawat gabi, hindi mapakali nalilito. Nang malaman niya ang koneksyon sa pagitan ng citrus at pag-ihi sa gabi, gumawa siya ng isang pagbabago. Inilipat niya ang kanyang juice sa tanghalian, at sa loob ng 1 linggo, natutulog na siya ng payapa hanggang madaling araw. Minsan, isang maliit na pagbabago lang sa iyong plato ang kailangan para magdala ng malalim na ginhawa sa iyong gabi. Ang mahalagang aral dito ay ang pakikinig sa ating katawan. Ito ang ating pinakamatapat na kaibigan. Ang mga maliliit na senyales na ibinibigay nito, ang paggising sa gabi, ang pakiramdam ng kabigatan, ay hindi mga kaaway, kundi mga mensahe na humihingi ng ating pangunawa at pag-aalaga. Sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit at mabait na pagbabago sa ating kinakain at ginagawa, binibigyan natin ang ating sarili ng regalo ng kapayapaan at kalusugan. Bago ka umalis, nais kong marinig mula sa iyo. Saan ka nanonood at anong oras na ngayon diyan? Kahit isang maliit na salita mula sa iyong araw o simpleng pagsulat, "Salamat Doc," sa mga komento ay napakahalaga na sa akin. At kung ang video na ito ay nagbigay sa iyo ng halaga, mangyaring mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa isang taong maaaring mangailangan din nito. Dahil ang kapayapaan ay lumalago kapag ito ay ipinapasa. Naway maging tahimik ang iyong mga gabi, kalmado ang iyong pantog, at ang iyong mga umaga ay mapuno ng init at liwanag.